Ito na mga kababayan, good morning, good evening, good afternoon. No? So ngayon po mga kababayan, meron na naman tayong magandang balita para sa mga galit kay Sara at meron na po tayong masamang balita para sa mga supporter ni Sara. Ngayon mga kababayan, si Sara Duterte po ay nanatiling nasa The Hague sa Netherlands at this time. So ilang araw na siya doon na nakabantay at nagasikaso para sa kaso ng kanyang ama na si Digong na nakakulong sa ICC Detention Facility Center. So ngayon mga kababayan, eto na. Yung House Impeachment Prosecutors file na sila ng motion laban sa panagutin nga si Sara at ipa-explain at sagutin ni Sara itong mga issue na lumalabas ngayon na iba't ibang pangalan ng mga beneficiary ng confidential fund niya, yung mga tumatanggap. Yung nakaraan, ang pangalan, mga Chichiria, Piatos, Nuba, Uwishi, Nagaraya, kung ano-ano pa. Ngayon naman mga kababayan, meron na naman panibagong lumabas. Si Dodong Kamuti, Dodong Bungal, Dodong Bakdul, diba? Tapos may mga kamuti pa. Edgar Kamuti, ano ba yung mga pangalan mga kamuti. Tapos kamakailan lang, ngayon lang, 3 days nakalipas, yesterday. Meron na naman panibagong lumabas under the investigation of Congress na ang pangalan mga mababaho na pangalan, yung Jugs de Asim, merong Juga Asim, mga ganun, yung mga pangalan na walang birth certificate, walang marriage contract, walang date certificate, hindi rehistrado sa National Statistic Authority or PSA, basta, NSO, mga kababayan. So ito, dahil diyan sa napakadami na mga anomalya diyan sa confidential fund ni Sara, nag-file ngayon ng motion at isusumon na nga itong si Sara. So isusumo na si Sara, ipapasumo na para umpisahan na ang impeachment, Para kasi actually mga kababayan, itong Congress hindi naman 'to natutulog eh. 'Di ba? Alam niyo kung bakit kahit ako dito sa ating live sa ating YouTube channel, nagre-react din ako. Ngayon, yung patungkol sa impeachment ni Sara, ang sabi ni Chis Escudero ng Senado, sa June daw umpisahan. Kasi nga naka-recess na daw, wala nang time yung mga senador pagdating sa mga ganyang investigasyon, sa ganyang proceedings. So nagulat ang sambayan ng Pilipino kung bakit meron pa palang time, nagawa pa ngang imbestigahan ni Amy Marcos, itong pagka-aresto ni Digong sa ICC kung warrantless ba or may warrant or legal ba ang pag-aresto kay Digong o illegal. So bakit nung pagdating kay Amy, pumapayag si Chis Escudero na imbestigahan itong pagka-aresto ni Duterte ng ICC. Samantalang yung nakabinbin na impeachment proceeding ni Sara ay sa June pa. So ito, umalma itong mga congressman or House prosecutor, House impeachment prosecutor, umalma sila na, bakit nung pagdating sa impeachment ni Sara walang time? Pero bakit nung pagdating sa investigasyon sa pag-aaresto ni Digong, may time sila at pinagbigyan si Amy. So ito po, pakinggan ninyo mga kababayan, yung patungkol sa ipapasumon nga si Sara. So ito po. Ito po sila. Nagpa-file na sila. So House Prosecutor asked Senate to issue right of summon versus Sara in impeachment trial. So ayan po. So kita niyo naman po mga kababayan. So sa mga hindi po nakakaalam, ayan po sila, mga House Prosecutor yan laban sa impeachment ni Sara. Ito yung mga hahawak, yung mga kongresista na pumirma at mga nangangasiwa para sa impeachment ni Sara kasi para mapadali at proseso na yan sa Senado, hindi yung nakabinbin. Kasi nagtataka sila at nagrereklamo sila pagdating sa investigasyon ni Amy Marcos patungkol doon sa pagka-aresto ni Digong, merong time. Pero nung pagdating sa impeachment ni Sara, sabi, nakaresist na daw itong mga senador, busy na daw sa pangangampanya kasi eleksyon.
Bakit nung kay Amy Marcos walang busy-busy at nandoon sila? At ayun nga, successful nga yung investigasyon, no, sa Senado. So, kaya sila nagrereklamo. So ito na ngayon, mga kababayan. Pakinggan natin nag-hold ito, House Impeachment Prosecutor hold press conference after filing right of summons versus VP Sara. Ito na mga kababayan, pakinggan natin. The Honorable Libanan to be empowered to sign any of these documents in relation to impeachment. So, although it is not yet formal, in effect, ito po yung tinatawag po natin na lead prosecutor. So, to give further information on the filing today, we defer po to the lead prosecutor. Salamat, Congressman Rudes Gutierrez, sa inyo pong lahat. Magandang hapon. Sa sinabi po, tungkol sa sinabi ni Congressman Rudes Gutierrez kanina. So ito siya, si Honorable Marcelino Libanan ng 4-piece party list, no? So 4-piece party list, isa ito sa mga kasama ni Senador Laila de Lima na isa din sa maghahawak doon sa impeachment ni Sara or prosecutor na nag-file para isumon si Sara. Ito. We filed a motion for entry with motion to issue summons sa Senado. Ito po ay tungkol sa pag-file ng House ng impeachment noong February 5 laban sa ating Vice President Sara Duterte. At pinirmahan po namin ito noong March 14 na entry with motion to issue summons. Pero hindi namin kaagad i-file dahil ang tingin po namin ay break nila. Sinasabi nila baka hindi sila makapagtrabaho dahil break. Pakinggan ninyo ha. Hindi agad-agad final ng House prosecutor or Congress prosecutor laban sa impeachment ni Sara kasi nga ang sabi ng Senado naka-recess daw. So wala nang time, wala nang panahon. So busy na sa pangangampanya ang mga senador, may lakad dito, lakad doon, mangampanya dito, mangampanya doon. Kaya hindi nila i-file. Pero pakinggan ninyo ang kanilang rason kung bakit final na nila ngayon at ipapasumon ngayon si Sara. Pakinggan ninyo kasi sinabi ko na rin yan kanina. Si Amy Marcos nagkaroon ng panahon ang Senate na imbestigahan yung pagka-aresto kay Digong. Pero bakit itong impeachment ni Sara na mas nauna pa doon sa investigasyon sa pagka-aresto ni Digong ay nakatingga pa rin hanggang ngayon? So ito. Na yung Senado. Pero apparently, nagkaroon po sila ng hearing last Thursday nung committee ni Senadora Amy. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa rin po ang Senado. Kaya ngayong araw ay i-final po natin itong entry with motion to issue summons. Anong ibig po sabihin nito? Una ay pinahayag po namin na nakahanda po ang House. Kahit po ngayon ay panahon din ng kampanya po namin, kami ni Congressman Rose Gutierrez ay nangangampanya, dahil inatasan po kami na maglitis, maging prosecutors, ay gagawin po namin ang aming tungkulin. At ayon po sa rules of impeachment ng Senado, pag mayroong na-file sa Senado na impeachment complaint, the Senate shall start the proceedings forthwith. So, yun nga. So, ang sabi daw sa Senado, kung sakali may magreklamo or mag-file laban sa impeachment proceeding, so gagawin daw ng Senado. So, ngayon, mga kababayan, yun nga, kung nakaraan nga sa aking live na, di ba, nagmura na nga ako, nabuisit ako. Bakit pagdating sa investigasyon, sa pagka-aresto ni Digong, napagbigyan ni Senador Chis Escudero itong si Amy Marcos na imbestigahan kung illegal ba o legal ang pagka-aresto kay Digong. Pero bakit yung nakabinbin na impeachment complaint laban kay Sara ay hindi pinoproceed? Ang sabi, wala daw time kasi naka-resist na daw. Busy sa pangangampanya. Bakit nagkaroon ng time nung pag-imbestiga kay Amy? So, napaka-unfair. So, halatang-halata po talaga, mga kababayan, na itong Senado ay pabor kay Digong. Bakit? Pagdating kay Digong, investigasyon ni Digong, no, para kay Digong, sa kapakanan ni Digong, sinang-ayunan at pinayagan nila na mag-hearing together with Amy Marcos. So, inukihan ni Chis Escudero. Ngayon, pero yung impeachment na nakabinbin,
hindi pinuproceed kasi wala na daw. Kaya nga si Coco Pimentel, 'di ba, nagsabi si Senador Coco Pimentel na dapat pinaalam ni Chis Escudero sa mga senador na may ganyan pala, hindi yung diretso na lang close at sabihin naka-resist na. Hindi naman daw kasi kinoconsult ni Chis Escudero, hindi siya nagpa-special meeting sa lahat ng senador kung i-proceed ba to or ganito ba to, ano ang reaksyon ng ibang senador. Oo, so ngayon, nagpa-file ang House Prosecutor or Congress Prosecutor na ituloy at umpisahan na ang impeachment ni Sara at isusumo na nga si Sara. Oo, para matuloy-tuloy na ang impeachment na to. Nako, delikado ito mga kababayan. Mapadaling impeachment ito, makauwi si Sara de Oras nito. Simulan kagad. Anong ibig sabihin ng forthwith? Oo. Without delay. Right away. Right away. Without delay. Yun po ang ibig sabihin po ng forthwith. So, kahit ano pong ginagawa natin, dahil napakahalaga po ito, ay kailangan gumulong kaagad ang impeachment. At dahil po dito ay nag-motion kami na isyuhan ng summons ang ating Vice President para sagutin na po niya at kung maaari, kung kaya nila, naipakita naman nila na kaya nila, nung mag-hearing sila sa Senado, magtrabaho po kami. Dahil noong March... Tama lang naman. Kasi bakit nung sa investigasyon sa pagka-aresto ni Duterte sa pinangunahan ni Amy, nagtrabaho sila. So ngayon, kung payagan ng Senado na ituloy ang impeachment ni Sara, magtatrabaho din naman daw itong mga kongresista. Alam niyo sa totoo lang, no? Saludo ako dito sa mga kongresista na to. Bakit? Araw ng pangangampanya ito. So kung nagawa man daw na bigyan ng panahon yung pag-imbestiga sa pag-aresto kay Digong together with Amy Marcos, so sila, handa nilang isalalay ang kanilang pangangampanya, unahin nila itong impeachment kasi napakahalaga. Actually, mahalaga po talaga ang impeachment mga kababayan. Bakit? Pera kasi ng taong bayan yan. Kung tutuusin nga, walang kwenta yung investigasyon sa pagkahuli ni Digong. Bakit? Kung nalaman ba yun na illegal ang pagkahuli ni Digong at walang tamang proseso yon, hindi dinaan sa due process, yayaman ba ang Pilipinas? Malalaman ba namin kung saan napunta ang tax namin? Hindi. Kasi buhay ni Digong yun, sarili na niya yun. Si Digong wala na sa power ngayon. Si Digong ay isang matandang mukluban na nag-aantay na lang na mamatay. Di ba? So walang kwenta yun. Yung investigasyon ni Amy, walang kwenta yun. Mas makikwenta itong impeachment ni Sara kasi pera ng taong bayan to. Tax to natin. Di ba? Yung kay Digong, hiring-hiring sa pagka-aresto ni Digong, walang kwenta si Digong. Mamamatay na din naman yan. Bakit nyo bigyan pa ng halaga yan? Oo, kriminal naman yan, mamamatay tao. Huwag nyo nabigyan ng halaga yan. Dapat nga dyan, pinakain na ng Sunrox yan, pinainom na yan para dumiretso na. Oo, so yun lang ha mga kababayan, abang-abangan natin. Ako, 10 days palugit lang to. Pag hindi sumipot si Sara, alam nyo na. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.